Akala ko, simpleng lumang gamit lang ang nabili ko sa Japan surplus. Pero simula nung may uwi ko yon, gabi-gabi na ako may naririnig na yabag sa loob ng apartment ko. Kahit mag-isa lang naman ako noon. Magandang araw po sa inyo, Sir Ren. Nais ko lang po sana magbahagi sa inyo ng kwento. Itong ikikwento ko ngayon, yung nabili kong gamit sa Japan surplus. Bale, mahilig po talaga ako sa mga second hand na gamit, lalo na yung mga galing sa Japan surplus. Pakiramdam ko po kasi na mas matibay yung mga lumang gamit kaysa sa mga bago ngayon. Minsan mas mura pa yon, kaya madalas kapag may extra akong pera, napapadaan po ako sa mga surplus shop sa may Recto o Cubao para tumingin. Nakitira po ako noon sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Malapit po sa trabaho ko yon. Mag-isa lang po ako roon dahil mas practical kaysa bumiyahe ka araw-araw pa uwi sa probinsya. Tahimik naman po yung lugar kahit luma na po yung building. Sanay na rin po ako sa pag-uwi ng gabi dahil office staff ako sa isang maliit na company sa Maynila. Isang Sabado po ng hapon, wala akong masyadong ginagawa kaya napagtripan kong pumunta sa isang Japan surplus shop sa Recto. Bala ko lang sana bumili ng maliit na table lamp para sa kwarto ko. Habang nag-iikot ako sa loob, may napansin po kong lumang salamin. Hindi naman kalakihan yon, sakto lang pang table. Bali bilog po yung shape niya at may kahoy na frame na medyo luma na, pero maganda pa rin po yung kondisyon. Mukha rin po siyang antique. Hindi ko po maipaliwanag, pero parang kakaiba po yung itsura niya. Parang gusto mo po siyang titigan ng matagal, kahit simpleng salamin lang naman po yon. Tinanong ko po yung matandang tindera kung magkano. Sabi niya po sa akin na 1,000 lang daw, kasi matagal na daw yung nandun. Napansin ko na parang nag-alangan siyang ibenta sa akin. Pabiro ko pong sinabi kung may history ba yon. Ngumiti lang po siya pero hindi po siya sumagot agad. Pagkatapos po ng ilang segundo, sabi niya po sa akin na dating gamit daw ng isang matandang babae yon. Naiwan daw kasama ng ibang gamit nang mamatay siya. Medyo kinilabutan ako noon, pero inisip ko na normal lang yun sa mga lumang gamit. At dahil nagagandahan talaga ako, Sir Ren, binili ko pa rin po yun. Pag-uwi ko po sa apartment, nilagay ko agad sa maliit kong mesa sa tapat ng kama. Maayos naman po yung unang gabi ko noon. Tahimik po noon at wala naman po ako naramdaman na kakaiba. Pero kinabukasan, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin bago pumasok sa trabaho, may napansin po ako. Parang may anino po sa likod ko noon. Mabilis lang yun, Sir Ren. Parang may dumaan sa may pintuan ng kwarto. Paglingon ko, wala namang tao. Akala ko po noon, dala lang ng pagod ko. Kaya hindi ko na lang po pinansin. Pero habang tumatagal, mas dumadalas po yun. Kapag napapatingin po ako sa salamin, parang may nakatayo po sa likod ko kahit alam kong mag-isa lang ako. Minsan may matandang babae, minsan may anino lang, minsan buhok lang na dumadaan sa gilid ng refleksyon. Pero paglingon ko, wala naman. Doon ako nagsimulang hindi mapakali. Isang gabi po noon, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla po ako nagising. May naririnig po kong yabag. Mahina lang po yun na dahan-dahan. Parang may naglalakad sa sala. Lalakad po yun tapos hihinto, tapos lalakad ulit. Akala ko po noon may magnanakaw. Agad po akong bumangon at kumuha ng walis na malapit sa pinto. Paglabas ko po ng kwarto, wala naman pong tao. Patay po yung ilaw at tahimik po doon. Pero narinig ko ulit. Ngayon, galing mismo sa kwarto ko. Bumalik po agad ako nun, Sir Ren. Agad ko nakita yon. Yung salamin, bahagyang nakaharap na sa kama ko, kahit sigurado ako nakatapat yun sa pader bago ako matulog. Doon na po ako nang hilakbot. Hindi po ako makagalaw nun. Kinabukasan, naikwento ko yun sa kapitbahay kong matanda na si Aling Rosa. Noong narinig niyang Japan surplus at lumang salamin, agad po siyang napasign of the cross. Sabi niya po noon, na wag raw ako masyadong nagtitiwala sa mga gamit na may dating may-ari na, lalo na daw yung salamin.
Minsan daw may naiiwan daw doon. Hindi po agad ako naniwala sa sinabi niya, pero lalo po akong kinabahan noon. Noong gabing yon, sinubukan kong takpan ng tela yung salamin bago ako matulog. Bandang madaling araw, nagising ulit ako. May tunog po ng kumakamot. Mahina lang po yun at paulit-ulit. Galing po sa mesa. Dahan-dahan ko pong binuksan yung ilaw. Yung telang itinakip ko sa salamin, nasa sahig na. At sa mismong salamin, may bakas ng kamay. Maliit lang po yun. Payat. Parang matandang kamay na basa. Hindi ko na po hinintay mag-umaga noon. Binalot ko agad yung salamin sa kumot at dinala ko yun pabalik sa surplus shop kahit madaling araw pa. Bale, sarado pa po yung tindahan, pero iniwan ko na po yun sa harap ng gate. Hindi ko na po kinuha yung pera kasi ayoko na. Simula noon, hindi na ako bumibili ng gamit na hindi ko alam ang pinanggalingan. Akala ko, ordinaryong customer lang na pumasok sa Japan Surplus noong gabing duty ko. Pero nang mapansin kong wala pala siyang refleksyon sa salamin at amoy sampagita ang buong tindahan, doon ko naisip na hindi siya buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Ren. Matagal niyo na po akong tagapakinig. Ngayon ko lang po naisipan magbahagi sa inyo ng kwento. Bali yung karanasan ko, tungkol po yun sa customer ko sa Japan Surplus. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edwin. Hindi ko po tunay na pangalan. Nangyari po ito nung bagong hire pa lang ako noon bilang bantay sa isang Japan Surplus sa may Cubao. Kailangan ko talaga ng trabaho noon, kaya agad kong tinanggap kahit panggabi po yung schedule. Medyo malaki naman po yung tindahan, bale 2 palapag po yun. Puno po ng iba't ibang gamit tulad ng cabinet, electric fan, lumang salamin, mesa at kung ano-ano pang galing abroad. Tahimik naman po yung trabaho ko. Kadalasan, pagbabantay lang po sa pinto, pag-a-assist sa customer at pagsasara ng shop kapag gabi na. Pero may mga kasama akong matagal nang naroon na mahilig magkwento. Sabi po nila, may mga gamit daw doon na hindi simpleng gamit lang. Mga lumang salamin na ayaw galawin ng iba. Mga kabinet na kusa raw bumubukas sa gabi. At may mga customer daw na pumapasok pero hindi naman bumibili. Siyempre, hindi po agad ako naniwala. Akala ko panakot lang po yun sa mga bagong empleyado. May isa pa nga po sila nabili na pahabol nun. Kapag may naamoy daw akong sampagita kahit wala daw dahilan, huwag daw muna akong lilingon. Natawa lang po ako nun, Sir Ren. Sabi ko, na mas nakakatakot yung kulang yung sahod kaysa sa multo. Natawa po sila, pero si Mang Ray, yung pinakamatagal na naroon, seryoso lang po nun. Sabi niya po sa akin, hindi raw biro yon, kaya daw tandaan ko yon. Bale, hindi ko na lang po pinansin. Magdadalawang linggo na po ako nagtatrabaho roon na may mangyaring hindi ko makakalimutan, Sir Ren. Biyernes po yun at medyo maulan. Kakaunti lang po yung customer kaya maaga ring umuwi yung mga ibang staff. Ako naman po noon, naiwan kasama ng cashier hanggang sa magsara. Bandang 9:00 ng gabi, palabas na rin yung cashier dahil may emergency sa bahay nila. Bale ako na lang po yung naiwan para isara yung shop. Tahimik po yung buong lugar noon. Rinig ko lang po yung mahinang ulan sa labas at yung ugong ng electric fan sa loob. Habang nagliligpit ako sa may bandang salamin at cabinet section sa likod, bigla ko pong naamoy yun. Amoy sampagita. Ang lakas po ng amoy nun, Sir Ren. Parang may bagong dating na may dalang bulaklak. Napahinto ako. Napatingin ako sa pinto pero wala naman pong bagong pasok. Inisip ko na baka galing nang sa labas. Pero habang lumalakad ako paloob, mas lumalakas po yung amoy. Hanggang sa nakita ko na po siya. May babaeng nakatayo sa may lumang aparador. Nakaputing blouse po siya at mahaba po yung palda. Medyo luma na po yung itsura ng damit niya. Parang hindi po pangkaraniwan sa panahon ngayon. Tahimik lang po siyang nakatingin sa isang maliit na salamin. Hindi ko man lang po narinig na pumasok siya noon, Sir Ren. Bale, lumapit po ako. Sabi ko po noon, "Ma'am, malapit na po kami magsara." Hindi po siya agad sumagot.
Pagkatapos po ng ilang segundo, mahina niya pong sinabi, "Nandito pa rin pala." Malamig po yung tono ng boses niya na parang malayo. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Tinanong ko pa siya. Sabi ko, "May hinahanap pa po ba kayo?" Dahan-dahan po siyang tumingin sa akin. Maputla po yung mukha niya. At yung pinakaunang napansin ko, basa po yung buhok niya. Parang kagagaling po sa ulan o bagong ligo. Sabi niya po nun, "Yung salamin." Napatikin po ako sa hawak niyang lumang bilog na salamin. Parehong-pareho sa mga binibenta namin yon. Sabi ko, "Sa inyo po ba yan?" Tumango po siya. Sabi niya po nun na matagal niya na daw hinahanap yon. Habang nagsasalita po siya nun, mas lumalakas po yung amoy ng sampagita. Napatingin po ako sa malaking salamin sa gilid namin. At doon na po ako tuluyan ng lamig. Kita ko po yung sarili ko sa refleksyon. Kita ko po yung mga kabinet. Nakikita ko rin po yung ilaw. Pero siya, wala siyang refleksyon. Parang hangin ng po sa tabi ko. Hindi po agad ako nakagalaw nun. Pakiramdam ko, nanigas yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakaatras nun. Bigla ko naalala yung sinabi ni Mang Ray. Kapag may naamoy daw akong sampagita, huwag daw akong lilingon. Pero huli na, Sir Ren. Napaatras ako hanggang sa nabangga ko yung isang upuan. Sa isang iglap nun, nawalan po ng ilaw ang buong tindahan. Madilim po ang paligid nun. At sa dilim na yon, narinig ko po yung mahinang boses niya na ang sabi, "Pakaingatan mo ang gamit ko." Pagbalik po ng ilaw, wala na po siya. Wala na rin pong tao, wala rin pong bakas. Pero nasa sahig po yung lumang bilog na salamin. At sa tabi nun, may ilang tuyong bulaklak ng sampagita. Bale, hindi ko na po tinapos yung pagsasara ko. Tinawagan ko na lang po agad si Mang Ray nun. Pagdating niya po nun, hindi na po siya nagtanong ng marami. Pagkakita pa lang niya po sa salamin, napabuntong hininga na po siya. Sabi niya, na bumalik na naman daw yon. Doon niya na po ikunento sa akin. Years ago raw, may babaeng dating regular customer daw roon. Mahilig daw yun sa mga antik at lumang salamin. Isang gabi daw po noon, pauwi siya galing sa shop habang umuulan. Naaksidente daw siya sa kalsada at hindi na daw siya umabot sa ospital. At ang huli niya raw binili, yung isang bilog na salamin. Mula po noon, may mga bantay raw na nakakakita sa kanya kapag maulan at gabi. Lalo na kapag may naaamoy na sampagita. Hindi naman daw po siya nananakit. Bumabalik lang daw yung para hanapin yung naiwan niya. Simula nun, Sir Ren, hindi na ako tumatawa sa mga kwento sa surplus. Akala ko, simpleng lumang gamit lang ang nabili ko sa bagong bukas na Japan Surplus na malapit po sa amin. Pero simula nang maiuwi ko yun, gabi-gabi na ako may naririnig na yabag sa likod ko. Hanggang sa isang gabi, may bumulong na mismo sa akin na ang sabi, tulungan ko daw siya. Hello po sa lahat ng listener ng Itim na Lihim at sa narrator po natin. Bale, itago nyo na lang po ako sa pangalang Dens. Hindi ko po tunay na pangalan. Gusto ko lang po sanang ibahagi yung kwento ko tungkol sa babaeng nasa likod ko noon. Mahilig talaga akong pumunta sa mga Japan Surplus, Sir Ren. Hindi naman po dahil mayaman ako o kolektor. Pero gusto ko po kasi yung feeling na may natatagpuan kahit kakaibang gamit na mura pero maayos pa. Minsan may mga lumang relo, salamin, lamp o mga display na hindi mo basta makikita sa ordinaryong tindahan. Sa amin sa Caloocan, may bagong bukas po na Japan Surplus sa may palengke. Dating lumang hardware store po yon, pero nirenovate at ginawang surplus shop. Halos isang linggo pa lang silang bukas noon, kaya curious po talaga ako. Sabi po ng mga kapitbahay na magaganda raw ang mga gamit at mura pa. Isang Sabado ng hapon, napadaan po ko roon pagkatapos ko magpagupit. Dahil wala naman po akong ginagawa noon, Sir Ren, pumasok po ko para tumingin. Pagpasok ko pa lang po noon,
Ibagad po yung pakiramdam. Malamig po sa loob kahit hindi naman po gaanong malakas yung electric fan. May naamoy po kong kahoy, lumang tela, at parang may halong pabango na hindi ko po maipaliwanag. Tahimik din po yung loob ng tindahan. May matandang babae sa cashier at isang lalaking nag-aayos ng mga kahon sa likod. Habang nag-iikot po ko noon, may napansin po kong maliit na music box. Kahoy po yung katawan niya. May simpleng disenyo ng bulaklak sa takip at medyo luma na pero maganda pa rin. Noong inikot ko po yung susi sa likod, tumunog po yun. Mahina lang po yun pero malungkot po yung tugtog. Hindi ko po alam kung bakit pero bigla po akong kinilabutan nun. Parang may naalala akong hindi ko naman dapat maalala. Tinanong ko po yung matandang cashier kung magkano. Sabi niya po sa akin na 700 lang daw. Pabiro ko pong sinabi na baka may nakakatakot na kwento yon. Napatingin po siya sa akin tapos ngumiti ng pilit. Ang sabi niya na lang po noon, basta raw ingatan ko na lang daw. Medyo weird po yung sagot niya, pero dahil nagustuhan ko talaga yon, binili ko pa rin. Paglabas ko po ng shop, medyo madilim na po noon. Naglalakad ako pa uwi dahil malapit lang naman po yung bahay namin. Noong una, normal naman po noon. Pero habang nasa kalagitnaan na po ako ng madilim na iskinita malapit sa amin, may pakiramdam po kung parang may sumusunod. Yung tipong alam mong may yabag sa likod mo kahit hindi mo po makikita. Dahan-dahan po yun. Tapos huminto po ako. Huminto rin po yung yabag. Paglingon ko, wala namang tao. Tahimik po yung daan. May ilang ilaw lang ng poste at halos wala nang dumadaan. Sabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako. Nagpatuloy lang po ako sa paglalakad noon. Pero maya-maya, narinig ko ulit. Ngayon, mas malapit na. Dahan-dahan lang po yun. Doon na po ako nakaramdam ng bilis po ng tibok ng dibdib ko. Hindi na po ako lumingon. Binilisan ko na lang po yung lakad ko. At doon ko po narinig, Sir Ren. Mahina lang po yun. Malamig at parang malapit po sa tenga ko. Na ang sabi, "Tulungan mo ko." Bigla po ako napahinto nun. Nanlamig yung buong katawan ko. Dahan-dahan po akong lumingon. At nakita ko siya. Isang babae. Maputla po yung balat niya. Mahaba at itim yung buhok. At nakasuot ng traditional Japanese na damit. Parang kimono po yun pero luma na at marumi. At nakatayo po siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Yung noo niya, may tumutulong dugo. Dumadaloy po pababa sa mukha niya yon. At hindi rin po siya gumagalaw. Nakatingin lang po siya sa akin. Hindi ko po maipaliwanag yung takot ko na naramdaman ko noon. Hindi po ako makatakbo agad. Parang nanigas po yung paa ko. Tapos muli po siyang nagsalita na mas malinaw. Ang sabi niya, pakiusap raw. Tulungan ko siya. Bale mga kalihim, ginawa ko na lang pong Tagalog. Ang hirap po kasing basahin ng Japanese eh. Bale doon na po ako tumakbo. Hindi ko na po inisip kung nakakahiya ba o hindi. Diretso po ako umuwi at halos matumba na po ako sa pagmamadali nun. Pagdating ko po sa bahay, agad kong inilak yung pinto at hindi na lumabas. Buong gabi, Sir Ren, hindi ako nakatulog. Paminsan-minsan, parang may naririnig akong mahinang tugtog ng music box kahit nasa sala naman yun. At minsan, parang may anino sa labas ng bintana. Kinabukasan, kwento ko yun sa lola ko. Tahimik lang po siya habang nakikinig sa akin. Pagkatapos, tinanong niya ako kung may binili ba daw akong gamit doon. Ipinakita ko po sa kanya yung music box. Pagkakita niya po noon, agad po siyang napabuntong hininga. Sabi po ng lola ko, minsan daw may mga gamit na may kasamang alaala. At minsan daw, may kasama rin daw na hindi matahimik. Bali ginawa na lang po namin, binalik na lang po namin yung music box sa surplus shop. Pagdating po namin, sinabi ko sa matandang cashier yung nangyari. Bale hindi na po siya nagtaka. Sabi na lang po ng cashier, na galing raw yun sa isang kahon na lumang gamit mula sa Japan. Ayon daw sa supplier nila, yung dating may-ari daw noon, babae, namatay daw sa aksidente.
at kasama daw na naiwan yung music box na yon. Simula raw nang dumating yun Sir Ren, may ilang customer daw na nagrereklamo na may sumusunod sa kanila. Kaya matagal na raw nalang gustong i-dispatcha yon. Bale, hindi ko na lang po kinuha yung pera ko. Iniwan ko na lang po yun. Pag uwi ko, nawala na rin po yung pakiramdam na may sumusunod. Wala na rin po yung yabag. Wala na rin po yung mga bulong. Pero hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng music box sa mall o sa ibang bahay, bumabalik po sa isip ko yung mukha ng babaeng yon. At yung malamig niyang boses sa likod ko na nagsasabing, tulungan ko daw siya.